Pinaninindigan ni Jimmy Kimmel, late-night host, ang biro niyang tinawag si Melania Trump na magiging biyuda. Ilang araw lang ito bago ang tangkang pagpaslang. Tinawag ng unang ginang ang sketch ni Kimmel na mapanakit at marahas at muling pinipilit ng White House ang ABC na tanggalin ang komedyante. Samantala, inutusan ng FCC ang maagang pagsusuri sa broadcast license ng Disney, ang pangunahing kumpanya ng ABC. Kasama natin ngayon sa Zoom si Bob Porn Revere, dating punong tagapayo ng FCC at chairman at punong tagapayo ng Foundation for Individual Rights and Expression. Kumusta at salamat sa iyong pagdalo. Kumusta? Ikinagagalak ko narito ako. Alam naman natin na matagal na at ilang dekada na ring pinagtatawanan ng mga tao ang political satire. Pero bakit kaya umaabot ito sa isang critical na punto ngayon pagdating kay Jimmy Kimmel? Umaabot ito rito dahil naniniwala ang chairman ng FCC na may kapangyarihan siya. Kumilos laban sa mga may lisensyang broadcaster dahil hindi gusto ng presidente ang mga biro sa late-night shows. Iyan ay hindi pinapayagan ng Communications Act na nagre-regula ng broadcasting sa Estados Unidos o ng unang amyenda ng Konstitusyon ng Estados Unidos. Kaya ano nga ba ang hangganan sa pagitan ng biro at ng talagang hindi naaangkop? Sa totoo lang, nasa mga tao na ang pagpapasya niyan. Hindi gobyerno ang dapat magpasya niyan. May proteksyon tayo sa konstitusyon dahil hindi trabaho ng gobyerno magdesisyon kung anong biro ang katanggap-tanggap. Sa totoo lang, kung tutuusin, parang sa kakaibang paraan, isa na rin itong papuri kasi yung mismong presidente at yung iba pa, alam mo yon, sobrang pinapansin nila kung ano ang sinasabi ng mga tao. Ibig sabihin, may halaga ito. Kakaiba, diba? Oo, alam mo yon. Yung antas ng pagka-obsessed ng White House sa mga late-night talk show, na yun lang ako nakakita ng ganito. At ano ba, may legal na hangganan ba pagdating sa mga ganitong satire? Ibig kong sabihin, alam ko na medyo hindi pa ito klaro. Pero ano ba ang pwedeng gawin sa legal na paraan kung meron man? Matagal nang napag-uusapan ito at protektado ng ating konstitusyon ang ganitong pananalita. Alam mo, gaya ng sinabi ko, maaring magkaibang opinyon ng mga tao kung gusto ba nila ang ganitong uri ng katatawanan. Pero sa ilalim ng konstitusyon ng US, lahat ng pananalita ay itinuturing na protektado, maliban na lang kung ito ay pasok sa ilang napakakitid at tiyak na mga kategorya. Hindi ito kailanman naging malapit sa uri ng pananalitang hindi protektado. Kaya ano ang magiging dahilan? Ibig kong sabihin, alam kong ito ay, alam mo, haka-haka lang. Pero ano ba talaga ang dahilan para maituring itong panunulsol? Kung hinihikayat nilang may pumunta at dumalo sa isang White House correspondent dinner sa ganitong kaso, sa kasong ganito, Una sa lahat, base sa pagkakaintindi ko sa mga detalye, hindi naman ito sa tingin ko katulad ng panunulsol. Hindi ito si Jimmy Kimmel nagsabing dapat may pumunta sa White House correspondent dinner at mamaril doon. Biro lang ito tungkol sa edad ni Pangulong Trump. Wala itong kinalaman sa pag-uudyok ng anumang uri ng karahasan. Pero kahit na ito ay may kaugnayan doon, kailangan pa rin nito ng isang tiyak na pahayag na may layuning mag-udyok ng agarang labag sa batas na aksyon at may posibilidad na lumika ng sitwasyon kung saan magkakaroon ng agarang labag sa batas na aksyon. At hindi yon ang nangyari dito. saan napupunta ang pananagutan ng Disney na parent company ng ABC? Alam naman natin, ilang buwan na ang nakalipas, tinanggal siya sa ere. Lahat tayo ay nakakaalala nito. Pero ano ang kanilang responsibilidad at tugon? Natural lang na ang Disney bilang employer ay may karapatang gumawa ng mga desisyong editorial na gusto nitong gawin. Inalis nila si Kimmel sa ere ng panandalian noon at alam ko na malaki ang naging pinsalang pinansyal sa kanila dahil doon. Pwedeng gawin ng Disney ang mga desisyong iyon ayon sa kontrata nila kay Jimmy Kimmel, pero hindi ito dapat pakialaman ng gobyerno.